Mga karaos, magandang araw po sa ating lahat. Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Ayan, ngayong araw po ng Lunes. Ayan, December 1. Bali mga karaos, ang update and content natin ngayon, bali, ano yung mas mahirap na ginawa naming trabaho dito sa subdivision ng Anyana. Ikukumpara po natin yung hirap ng trabaho niya at kung ano yung mas magastos dito sa ongoing project natin sa Anyana Beller East. Ayan mga karaos, samahan niyo po muli kami sa maikling vlog natin ngayong araw ng Lunes. Enjoy watching po. Let's go. Ayan, tara. Bali mga karaos, nandito na po tayo. Yan, magandang araw nga po pala sa lahat ng client owner natin. Tapos magandang araw din po kina client owner dito sa Anyana Beller East Project. Ay mga karaos, ang dahilan kung bakit dito lang tayo magbablog ngayon, marami po akong ginawa kaninang umaga. Ayan, bali may toolbox yung buong tropa kanina, araw ng Lunes ngayon. Yan, pag tuwing umaga, mga 7 to 7:30 yan, may toolbox tayo. Bali ang topic natin dyan is advance tayo ng 3 days sa lahat ng mga gagawin or pang buong linggo na. Siyempre, inaalam din natin yung mga kulang na mga materyales at saka yung mga assignment natin sa bawat project. Hindi lang yung mga karos, nag-update din tayo sa mga kliyente natin. Kasi siyempre, pag araw ng Lunes, nandito yung reimbursement natin sa mga project billing. Ayan. So ito mga karos, pag-usapan natin kung ano po yung matrabaho. Huwag na muna natin pag-usapan yung gastos kasi hindi pa ho tapos to. Ayan, kung ano yung matrabaho, ano yung mga pagkakaiba po ng dalawang naging project natin dito sa Anyana. Yung previous na project po natin sa Anyana Beller Central at saka itong ongoing natin dito sa Anyana Beller East. Okay, batiin muna natin yung mga kasama natin. Ganda ng weather ngayon. Yung ganda ng weather natin ngayon ay kasing ganda po ni Mrs. Ayan, si Mrs. Sabi ko, kung ano yung ganda ng weather natin, kasing ganda mo, di ba? Ayan. Okay. Si Louie pala, early out siya ngayon. Meron po kaming pinakasikaso sa kanya ngayon dito sa Riego de Dios Project. So nag-early out siya rito kasi yung outdoor kitchen natin, may bubutasan po siya doon para mailusot po yung yung flexible hose ng ating gas tank. Okay, bati muna. Kuya Doming, magandang araw. Sineseryoso mo yan, Kuya Doming Good afternoon, Kuya Doming. Panlaban yan Seryoso yan sa 500, no? Ay talaga, ayan. Bali, mapapansin nyo sa window, nakasunod lang kami sa disenyo ni Maxine. Si Maxine unit, itong ginagawa natin. So may design po siya sa gilid. Ayan. So gagayahin lang po namin yan, yung parang pinakamoldura niya. So sa gilid wala na, kabilang gilid. Pero sa taas at saka sa baba, yan meron. Tapos syempre yung stopper din natin, hindi mawawala yan. Yan ay nakasikaso ni Kuya Doming. At saka bahagya itong nakaslope na, Kuya. Naka-slant ng konti kasi wala namang bubong dito. Good afternoon po, Kuya Boy. Ay, si Kuya Boy. Yan, ganyan po kasolid gumawa yan si Kuya Boy. Veterans. Yan, nakaano na po kagad, nakapantay na po kagad yung junction box dito po sa pinakapader. So ano na lang po naman to manipis na lang sa masilya. Kaya hindi na po siya kakapal na gusto. Doris, good afternoon. Okay, ceiling framing, okay na. Tapos kung mapapansin nyo, meron po dun sa gitna. Pagka gitna, naglalagay na po kami ng mga metal studs dyan. Just in case yung ilaw ni client medyo mabigat, at least kahit paano bubuhatin na. Pero yung mga lumalagpas na po ng mga 10 kilo, ang ginagawa po namin dyan, nagbe-bracing kami ng angle bar na naka-install na po dun sa slab. Yun talaga para safe talaga siya at magaan kapag na-install. So hindi po siya may stress. Okay, ano pa bang meron na abang dito? Yung abang natin dito is yun sa track bar, bali 2 meter. Ayan, nagdagdag na kami 2 meter by 3 meter dito. Yan na yung tinapos ni Adonis dyan. So abangan nyo to mga karaos kasi may kakaiba dito sa kisame na to na materyales para sa mga lighting. Bali ang schedule natin sa window nito baka bukas na, no? Kaya to, Kuya Doming, bukas? Kaya, pwede na yan Oo. Doon ganito, magdadala na ako kahit na isang pangmasilya lang, no? Para mamasilyahan, skim coat. Tapos kahit isang balde lang ng primer. Yan, para meron tayong rito. O, isang galon lang ng Acritex primer pala, kahit isang galon lang. Para bago niya ilagay, yan meron na. Okay. Tapos dito naman ang mga trabahong tinapos ni Louie. So ito.
Sa tiling, pag-install ng tile, hindi po tayo pwedeng lumagpas dun sa nakalagay sa plano. So ito, concrete floor lang talaga to na inabutan na natin dito sa sidewalk. Tapos ito naman pong tiles natin. So hindi na nga siya pwedeng lumagpas dito. Hanggang dito lang siya sa finish line ng poste natin. Ito na yung pinaka-finish ng sukat. Tapos ito yung sa floor drainage natin, naka-tiles din po siya. Yan. Kaya meron pong kulang kasi dito po papatong yung ating angle bar. So yung trench drainage natin. So tatapusin na lang ni Louie yan pagka bumalik siya rito. Tapos yung floor drain, yan, may sarili siyang floor drain dyan para hindi po siya nababarahan ng dumi, nasasala. Doon saan nga ba to doon? Itong isang linya na to. Ay, sa downspout. Ayan. So yung downspout dyan, dadaan dito. Then nakabang na po yan. Meron na rin po siya dito. Tapos itong isa naman na makikita natin dito, yan, meron pa tayong isa dyan. Pero malinis din po yan na gagawin ni Louie kapag natapos. Malinis din po siya tingnan. Yan, naglagay kami dito. Ayan, isa drainage, isa dyan. Ang ano po niya, ang dahilan niya kung bakit meron tayo dyan, kasi nagkaroon nga po nito para wala naman pong tubig na pupunta po sa labas. Saka dito, isa rin. Yan. Yan, mas maigi rin na may mga floor drain tayo kasi kita niyo naman yung mga kanto. Kapag nagtubig dito, so mag-i-stack yung tubig. So maganda rin na may mga floor drain. Yan, napaka-init nga ngayon. Maganda ang weather. Kasi dito sa Anyana Bel Air East Project, halos wala naman po kasing bubong yun dito. Kaya kahit pa paano nakakatulong yung ganda ng weather sa trabaho natin. Mapapansin nyo din, medyo malinis at maluwag na rito. Gawa na napahakot nga po pala natin yung panambak natin noong Sabado. Yan. Hanggang matapos to siguro makakapagpahakot pa tayo. Siguro konti na lang, hindi na ganun kadami. Ayan, umpisahan na natin yung pagkakaiba po ng project. Okay, sa sukat halos pareha mga karohas. Halos pareha lang po yung sukat. 12.5 by 8 meters. Ayan, 8 meters by 12.5. So pareha lang. Tapos sa design ng harapan ng bahay, nagkaiba lang po dito. Yan, pero pareha lang naman po yung height. So dito kasi may canopy, yung service entrance. Tapos yung sa height, kapal ng poste, mga ginawa, halos hindi naman po nalalayo dun sa mga ginawa namin sa may Anyana Bel Air Central. Tapos yung harapan din sa floor, ayan, meron din po siyang tiles, may drainage. Pero kung bibilangin ko, mas marami yung floor drainage na inabang namin dito. Tapos dito sa may pinaka porch, naging matrabaho lang to kasi nagkaroon tayo ng demolition ng window transfer, tapos yung sa main door din na-transfer din natin. So medyo mas matrabaho lang to. Pero pagdating dito naman sa balcony, napakaliit lang ng ginawa natin na slab compared dun sa central. Sa central kasi inano po natin yan, yung buo na, Adonis, naalala mo yung buo yun, no? Sa central. So binuo natin kasi wala po siyang balcony na ganyan dun sa central. So binuo natin yan. Tapos dito naman sa carport, bali yung renovation dito mas madali lang kumpara dun sa ginawa natin. Kasi dun po sa central, naglagay po kami ng walk-in closet. Yung walk-in closet natin, gumawa pa tayo ng extension dyan. Tapos yung mga rebars, poste, biga, napakahirap po yung ginawa po natin doon. So dito, talagang roofing framing lang, installation lang ng ceiling framing, PVC panel, yan lang yung ginawa natin dito. Din yung pagkakaabang ng mga linya ng aircon, halos same lang din. Tapos pagdating dun sa corner area niya, pagdating dun sa dulo, nagkaroon po kami ng nagkaroon po kami ng kitchen sink. Pero sa nakikita ko, mas parang mas maliit yung dito. Mas maliit po yung corner area compare po doon. Medyo mas malaki doon. Ang dahilan lang kasi sumakop nito. Yan, pero pareha lang naman po sila ng sukat ng lot area. Ayan, pagdating dito, nandito yung kanyang kitchen. Outdoor kitchen, doon naman po is nandun po sa dulo. Mas detalyado nga lang po to regarding sa mga window. Kasi mapapansin nyo, may mga bintana kaming binabaklas. Meron din kami mga bintana na pinagpalit, no? Sa mga demolition, mas maraming ginawang demolition dito. Yan, dito tayo sa loob. Yan, pagpasok dito, kahit pa paano,
na ano po natin, accommodate natin yung living area. Pero pagdating doon, kasi dining na kagad. Tapos ang ginawa po namin dito is 3 toilet and bathroom po yung renovation dito. Pero pagdating po doon, 2 lang. Tapos dito wala pong laundry space sa loob. Doon kasi meron. Tapos yung kisame rito, hindi naman ganun kahirap ginawa compared doon. Kasi doon may 2 cove ceiling po ron. Yan, dito naman po sa pinaka back extension na ginawa namin, mas malaki po itong back extension compared doon. Yun nga lang doon, isa long span roofing lang. Pagdating naman po dito, slab po to. Tapos naglagay pa tayo ng 1 bedroom. Tapos yung pinaka kitchen nito, kung tatanungin ako, mas malaki to compared doon sa kabila. Yan. Yan, mas malaki po to. Tapos yung trabahong ginawa po namin dito, mas matrabaho po sa pag-install ng mga tiles. Kasi doon po sa Anyana Bel Air Central, iba po yung nagkabit ng tiles doon dahil sa granite. So ito kami, medyo matagal din po ito, inabot din po ng 10 days to sa isang tao. Nagkabit po nito. Yan o. Yan. Ayan, 3 toilet and bathroom. Ayan dito. Tapos halos pareha lang po na pinalitan namin yung tiles. Ito kasi may existing na tiles to. Pinalitan din po namin to. Ayan, ito pa. Mas matrabaho nga lang po yung ano rito, stairs. Kasi ito aayusin pa po namin to. Doon po kasi hindi na. Bali, niretouch, nirepaint lang natin yan. Pagdating naman po dito sa second floor, may 3 bedroom din po dito. Ang nakikita ko lang po rito na renovation, mas maraming renovation yung ginawa namin dito compared doon. Kasi doon, hindi na ho namin binago yung mga ano po ron, orientation ng mga partition. As is na po, pinaganda na lang namin. Yan. Ito yung TNB. Yan. So ito sarado. Hindi ko na po binuksan to kasi naka-fix na eh. So bukas baka buksan to. So ito meron siyang toilet and bathroom dito sa sa loob. Yun yung pinakamalaki. Yan. So. Pero minsan tinitingnan din sa renovation kung gaano karami yung pinto, gaano karami yung cabinet. Ito ho kasi isang cabinet lang ang pinagawa nito. Sa walk-in closet lang. Tapos pareharan din po siyang lalagyan namin ng tiles. Gaya nito. Naka-vinyl po siya, babaklasin po namin lahat yan. Then installan din po namin siya ng tiles. Ang pinagkaiba din mga karohas, yung ano nito, yung bubong. Bali pinarenovate din po na sa amin yung bubong nito. Pero renovation lang, binaklas namin yung mga bubong, tapos flashing at pinalitan namin ng bago. Tapos dito dahil ang turnover nito may eaves. Ayan, may eaves po siya. Nilagyan po namin yan ng PVC panel paikot. Ayan. Halos pareha lang din po mga karos kasi mga bintana at saka yung mga sliding. Yan, palalagyan niya po ng window grills. Bali ito mga karos, pag-usapan natin kung ano yung mas matrabaho, kung yung Anyana Bel Air Central or ito. According po sa experience namin, mas matrabaho po dun sa Anyana Bel Air Central. Yung mga finishing niya, mas matrabaho kumpara dito. Dito naman, madali naman po yung trabaho rito kasi more on renovation lang. Dun po kasi yung mga finishing, yun po yung naging matrabaho. Tapos kung sa detalye naman, kung ano yung mas matagal, ito ba or yun, syempre nakikita nyo naman mas matagal to kasi hindi nagmamadali. Yun po kasi may deadline tayo doon. Sa tungkol naman po sa setup po ng bahay, mas mahirap pong gumawa po doon compared dito. Ayan, kaya kung sa mga regular viewers namin na lagi na nanonood, alam naman natin na dito maluwag. Nakakapaglagay po kami ng kalat po doon sa gilid.
Tapos kahit pa paano nakakabuelo po kami rito. Doon ho kasi talagang nakaranas po kami talaga ng higpit doon. Sobrang higpit. Tapos pag magpapasok tayo ng materyales, kailangan natin pagkasyahin lang doon sa iisang lagayan lang. So kaya yung transition ng trabaho namin doon medyo bumagal. Dito kahit pa paano 3 o 4 lang yung gumagawa. Marami po kaming natatapos. Bali ito mga karos, depende naman po yan sa talagang pinagagawa lahat ng kliyente natin. Siyempre ang unang tinitingnan din po natin dyan yung stock file. Yan din po kasi yung nagpapabilis ng trabaho. So dito, konti na lang po yung mga gagawin namin. Pwede na po tayo magpapasok po ng mga pintor. So ang hindi na lang po nakikita rito is yung gate. Yan, yung gate. Tapos itong sink. Yan na lang po hindi nakikita dyan. Yung kisame. Yan na lang po yung hindi nakikita dyan. Pati po yung dun sa partition. Yan, partition na lang at saka yung tiles. So pag nakita na natin na meron nang nakalagay sa floor area, tiles, pwede na mag-partition. Pero bago ang lahat, kailangan ma-demolish po muna yan. So magkakaroon po ng sliding door yan. So kung titingnan nyo po yung scope ng trabaho namin dito, installation and renovation up to finishing na. Yan, malapit na pong makita natin yung ibang mga pintor dito. Kasi yung project natin sa phase 3, yan, madali na lang naman po yun eh. Tapos meron po tayong ibabalik na kasama natin na pintor na babalik po sa atin. Nagkumukuha lang po siya ng requirements. Makikita po natin siya dito. Ayan mga karos, yung pagkakaiba po nung dalawang naging project natin. Dito sa Anyana Bel Air East na si Maxine, doon naman sa Anyana Bel Air Central na si Tokyo model. Tsaka mapapansin nyo, lahat ng kwarto puro nagkaroon ng closet. Isa rin yung sa nagpapamahal. Tapos yung ginamit naman po rito is ordinary tiles. Tapos doon naman po isa naka-quartz. Yung quartz pa lang napakamahal na po nun. Yan, tapos makikita nyo doon may bar counter. Tapos dito naman wala. So bali magkakaroon ng bar counter. Ang tinutukoy ko nga po pala yung wine rack. So dito wala po. Yan, idagdag ko na nga rin po pala yung bubong nga po pala doon sa Anyana Bel Air Central. Yan, nagpa-maintenance din po sila doon. Tapos nagpapalit din ng mga flashing. Yan, parang kagaya din dito. Yun nga lang, renovation ho talaga dito. Ayan mga karos, sana nakapagbigay tayo ng magandang informative vlog ngayong araw na to. Tungkol po dito sa naging previous project natin at saka dito sa ongoing project natin. Bale ito, kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. Ayan, maraming salamat nga pala doon sa naging client namin sa Anyana Bel Air Central. Ayan, maraming salamat sa tiwala ni Ma'am Arsenio at saka nila Sir Cornelio Garcia. God bless. Ingat po palagi dyan. So hanggang dito na lang po muna. Kita-kita na lang tayo for the next video. Ito, paalam po muna. Let's go. Tara. Finishing na. Itong buong December na to, halos yung first and second contract namin dito. Baka may pakita na namin. Yan, mahuhuli na lang yun sa toilet and bathroom. Tapos pwede na tayong magpapasok ng pintor. Yan, para sa skim coat. Yan, mga preparasyon hanggang sa ma-applyan ng primer coating. Yan. Linis talaga ni Kuya Boy